Tenga, ito po, common na problema. Dok, yung asawa ko bingi. Sabi ko, bakit mo naman nasabing bingi? Palagi ko tinatawag, hindi ako sinasagot. Pero nung tinanong ko si mister, sabi niya, pabayaan mo siya, Dok. Tawag ng tawag, kaya nakukulitan ako. So, nagbibingi-bingian lang pala. Pero alam niyo po ba, ito ho, seryosong usapan. Alam niyo po ba na karamihan ng senior citizen na mahina ang pandinig ay may kinalaman po sa tinatawag na impacted cerumen. Ibig sabihin ng impacted cerumen, hindi po impacto, baka kala nyo impacto. Hindi po. Impacted cerumen ay tutuli. Maraming tutuli. So maraming senior citizen na hindi lang naglilinis ng tenga at yun ang dahilan kung bakit hirap silang makarinig. Pero sa isang banda, gusto ko lang i-discuss sa inyo ng tutuli o tinatawag na earwax ay meron pong magandang dulot sa atin. Yan po ay umiiwas, nakakatulong in prevention natin ng infection sa tenga. So pag may pumasok ng mga dumi, kinukuha nito mga earwax na to. Ngunit kung napakarami naman ng earwax nyo, wala na kayong maririnig talaga. So dapat magpatingin po kayo sa isang ENT, pwede ho kayong tulungan na tanggalin o linisin ang inyong tenga. Pero may tinuturo po ako. Tinuturo ko po, isang patak lang ng mga mineral oil. May magtatanong dyan, okay ba yung mga baby oil? Pwede ho, isang patak lang. Hayaan nyo na. Wag ho kayong gagamit ng mga posporo, yung mga ginagamit yung panglinis ng tutuli. Yung iba sa inyo, siguro sa laki ng tutuli, baka kutsara nang ginagamit, di ba? So, wag ho kayong gagamit dahil lalo po nito na itutulak, pati yung paggamit ng cotton buds, hindi po advisable yan. Lalo po nito tinutulak pa loob yung inyong tutuli. So, dapat po yan, tinatanggal po yan sa pamamagitan palambutin mo muna. So, pag linagyan nyo ng isang patak lang ng maski na coconut oil o mineral oil, hayaan mo lang ng ilang araw. Magugulat kayo. Lalambot yan. At minsan, kusa na lang lumalabas dito. Kaya pag nakita mo, bakit may lumalabas yung luga yan o mga tutuli na lumambot dahil sa paglagay mo ng oil. So, ano pa? Isa pang mali. Ito sana may nakikinig ng mga bata-bata. Kasi itong ating paliwanag, mahalaga maintindihan ng mga bata kung ano ang dinaranas ng mga may edad o mga matatanda. Halimbawa, sabi mo, bingi si lolo, bingi si lola. Pero alam niyo po ba, na karamihan ng mga humihina ng pandinig, lalo na sa mga senior citizen, ay yung mga high-pitch voice. So, kung pag kinakausap mo sila, pasigaw, mataas boses mo, mas lalo kang hindi naririnig. Ang kailangan pala, pag kinausap mo mga senior citizen na bibingi-bingi, na sabi nyo, dapat mas mababang boses. Kaya pag kumakausap sa kanila, babae na matining ang boses, mas lalong hindi naririnig. Bago yan, di ba? So, ang kakausap, mas maganda, lalaki. Lola, nakalimutan mo magsuot ng panty. Yung ganon. Pero pag ang nagsabi, mataas ang boses, Lola, nakalimutan mo magsuot ng panty. Sample lang po yun, ha? Pwede po na hindi marinig ni Lola. Ayan, tandaan nyo, high-pitch voice, bawal yan sa mga may edad. So, hindi sa lakas ng boses, kundi sa mahinahon, dahan-dahan, at mababang boses ang pagkasabi. Mas lalo nila maintindihan. I-try nyo po yan, tapos ibigyan nyo ako ng inyong feedback kung ano po ang napansin nyo. Then ano pa? Karamihan na nasisirang tenga, may kinalaman din sa kanyang ginagawa ng bata-bata. Halimbawa, may pasyente ako na siya ay drummer. So, tumutugtog siya sa banda. Mula pa raw nung teenager siya hanggang nakita ko siya, edad niya, mga 70 na. Sabi niya sa akin, Dok, bakit ganun? Parang wala talaga akong parinig. Sabi, ang unang tanong ko, ano bang trabaho niyo nung bata-bata? So, nabanggit niya, ako'y drummer, Dok. Hindi ako magtataka dahil sa loud noise nung bata ka, pwedeng nasira din yung inyong pandinig. So, itong mga pinag-uusapan po natin ay simple pa lang. Yung mga basic pa lang, no? Kasi gusto ko maintindihan muna natin lahat ito,